araw po sa inyo. Kumusta kayo mga kaplaneta? Yan. Ako po si Pastor Ramil. Isa po akong Baptist pastor. Ano? At ang aking faith is I'm a Reformed Baptist. So, okay. So, I decided na gawa ng reaction video. At tingnan natin yung mga videos kung saan ito yung gagawin kong mga content, yung mga video na patungkol sa mga religion yan. So magkakaroon ako, magbibigay ako ng reaction ng mga insights tungkol to sa mga religious videos na sa alam ko ay may mali, ano? So tingnan natin tong isang video na ito ni Dustin Pestlin. Yan. So tingnan natin from Hope Through Prophecy. Ni-research ko siya, isa siyang Adventist actually. So tingnan natin yung turo niya rito about sa Sabat. No, actually itong video na ito bibigyan ko na kayo agad ng idea. Dito tinuturo niya na dapat ang mga Kristiyano Saturday dapat na nagsisimba. Okay, so tingnan natin yung kanyang video at ang kanyang turo at magkaroon tayo ng reaction dito. So tingnan natin. Many sincere Christians observe Sunday, the first day of the week, as the sacred day of worship. Does the Bible actually authorize this? In this video, we will carefully consider the Bible text that many use to support Sunday being sacred. The results may surprise you. Stay tuned, friends. Ayan, Hi, this is Dustin with Hope Through Prophecy. On this channel, we help you better understand Bible prophecy and be prepared for the soon return of Jesus. If you're new, please subscribe and turn on all bell notifications. Also, make sure to sign up for our email updates by clicking the link above to receive our wonderful new resource, a Last Day Events Timeline. Of course, we should worship God on every day of the week, but which day is holy and set apart by God? In this video, we will closely analyze several Bible texts that are often used to prove that Sunday is sacred or holy. Ayan, dyan makikita mo kaagad na masisense mo na agad na talagang pinopromote niya yung pagsamba sa Sabado. Doon pa lang sa bungat niya. In other words, the day set apart by God for Christians to worship on. Considering that most Christians hold the Bible as the rule of faith, and seeing that many worship on Sunday, one might expect to find support for Sunday worship in the Bible. But before we consider these so-called Sunday texts, let us review some very clear Bible verses discussing the seventh-day Sabbath, which spans from sunset on Friday to sunset on Saturday. In Genesis 2:1-3, we read, Yan, so dito inumpisahan niya sa naglatag muna siya ng mga proof text sa Bible, especially sa Lumang Tipan, para bigyan niyang para pagtibayin niya yung kanyang turo na dapat sa Sabado dapat tayo nag-worship. Thus the heavens and the earth and all the host of them were finished. And on the seventh day God ended his work which he had done. And he rested on the seventh day from all his work which he had done. Then God blessed the seventh day and sanctified it, because in it he Ayan, so ito sinasabi niya na yung Sabado na pagsamba sinanctify yan ng Diyos. So in short, special ng Diyos ang pagsamba sa Sabado, which is of course I agree naman. Remember, Old Testament yan. So tuloy natin. Rested from all his work which God had created and made. After spending 6 days creating the earth, God rested on the seventh day
and made that day holy. In this verse, you will notice that God sanctified or made holy not just any day, but the seventh day of the week. Oh, yan, ano. So, talagang pinaparating ni Dustin na yung pagsamba sa Sabado, hindi lang yung ordinary day, no? Talagang very special yan. Yun agad ang binubungad niya. So makikita natin kung saan nahahantong ito sa bandang huli. By the way, of course, agree ako naman dyan na talagang ginawang special day ng Diyos yung Sabado o pagsamba sa Sabado, or kung tawagin ay the Sabbath day. Ano? But again, that is from the Old Testament. Ano? Tuloy natin. Ever since, even until today, God has people across the world who have observed this seventh day of the week as holy. God also reveals that the seventh-day Sabbath is to be a holy convocation, or time to gather together for worship. 6 days shall work be done, but the seventh day is a Sabbath of solemn rest, a holy convocation. You shall do no work on it. It is the Sabbath of the Lord in all your dwellings. When God gave Israel the Ten Commandments, the law of God, the fourth commandment said, "Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days you shall labor and do all your work, but the seventh day is the Sabbath of the Lord your God. In it you shall do no work, for in 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea and all that is in them, and rested the seventh day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it." Thus, worshiping on the seventh day of the week is part of the Ten Commandments, God's moral law. God's Ten Commandment law is eternal and can never be changed. Ayan, makikita natin na inumpisahan niya ng labas ng mga argument. Sabi niya, ang Sabbath day is matatagpuan sa Exodus chapter 20, of course, totoo naman. At dinuktong niya, part yan ng utos ng Diyos. Okay? At napansin nyo, sinabi niya na kung yan ay bahagi ng utos ng Diyos, dapat yung sundin. Hindi yan dapat masuway. Ikita mo kung saan naparating. Of course naman, agree naman tayo na ang utos ng Diyos ay kailangan nating sundin. But again, later papaliwanag natin yan. Meron akong sa bandang part ng video na ito, bibigyan natin ng buong paliwanag yan. So may mga questions na kung saan doon natin sasagutin. So itong mga video, itong mga part na ito, partially na ako magbibigay lang ng mga ilang insights. So tuloy natin. In fact, sin itself is defined by the Bible as the breaking of the law. Whosoever committeth sin, transgresseth also the law. Yan, so makikita mo na tinutumbok agad ni Dustin na kailangan sundin natin ang kautusan dahil ang definition ng sin ay pagsuway sa kautusan. So sinabi niya kanina na ang pagsimba sa Sabado o Sabat ay bahagi yan ng kautusan. Pag hindi natin sinunod yan, nagkakasala tayo. Yan, makikita mo kung saan darating itong kanyang argument. Kasi kanina yung bungad ng video niya, masusurprise daw tayo kung ano ba ang tamang araw ng pagsamba, na Sabado ba o Linggo. Ayan. So tuloy natin. For sin is the transgression of the law. If we take away the law, there is no way to identify sin. And without sin, we have no need of a Savior. Jesus appeals to us to keep His commandments. If you love me, keep my commandment. Yan, pansinin nyo na, ito na. So, pinasok niya ngayon yung sinabi ni Jesus Christ sa John 14:15. Kung mahalin nyo ako, sundin nyo ang aking utos. So, makikita mo paano niya ito kinoconnect. Una, nag-umpisa sa yung utos sa Exodus chapter 20. Na by the way, yung utos doon, actually, inuutos yun sa mga Israel. Ngayon, biglang tumalon siya sa John chapter 14 verse 15 na sinasabi nga naman ni Jesus niyan, kung talagang mali nyo, sundin nyo ang aking utos. But
ang tanong dito, ano ba itong utos na sinasabi dito ni Jesus? Kasama ba rito yung Sabat? Yan ang tanong eh. Tignan mo kung paano pinagko-connect. Ito yung tinatawag na Frankenstein teaching eh, na kung saan pinagtatagpi-tagpi ang mga talata para ma-justify yung mga tinatawag na mga false doctrine. So tuloy natin kung paano niya pagtagpi-tagpiin ito. By the way, itong sinasabi rito ni Jesus Christ na may commandments, hindi naman ito kasama yung Sabat dito. Remember, ang kausap dito ni Jesus ay yung mga Kristiyano na, not the Jews. At doon sa Exodus chapter 20, ang kausap ng Diyos doon, ang inuutusan ng Diyos doon, walang iba kundi yung mga Hudyo. Tandaan natin na may mga utos sa mga Hudyo na hindi applicable sa mga Kristiyano. Kagaya ng pag-observe ng Passover, mga leavened bread, yung mga ganyan, yung mga traditionally na sinusunod ng mga Hudyo. Ang mga Kristiyano ay hindi under that sa mga utos na yan. So tuloy natin itong argument ni Dustin. And God's last day people will be commandment keepers. Here is the patience of the saints. Here are those who keep the commandments of God and the faith of Jesus. Yan na naman. So, tapos niya yung i-connect yung John 14:15 para i-justify yung Exodus chapter 20 about Sabbath. I-connect naman niya itong Revelation chapter 14 verse 12 kung saan sabi ni Dustin na ang Diyos mismo ay ine-expect niya na maging sa mga huling araw ang mga saints, ang mga saints daw, yung saints na tinutumbok dito ni Dustin, actually yung mga Christian. But by the way, itong Revelation chapter 14 verse 12, in context, wala na po ang Kristiyano rito. Ang mga nandito na yung mga tribulation saints, na rapture na po ang Christian dito. Okay. So, again, makikita natin kung paano niyang na pagtagpi-tagpiin ang mga talata from a different part of the Bible, which is actually out of context. Imagine mo, dito tribulation saints yung sinasabi rito ni Apostle John. Okay? Tribulation saints yan si Jesus Christ. Yung kinakausap niya sa John 14:15 yung mga Kristiyano. At sa Exodus chapter 20 naman, yung mga Hudyo naman ang kinakausap ng Diyos doon. So makikita mo kung paano twisted itong mga paliwanag ni Dustin. So tuloy natin po. In the New Testament, we find that Jesus and the disciples continue to worship on the seventh day of the week, called Sabbath. Speaking of Jesus, the Bible reveals, so he came to Nazareth, where he had been brought up. Yan, sabay balik na naman, biglang pasok na naman dito naman sa Luke chapter 4 na kung saan patuloy na pinaliwanag ni Dustin, kung si Jesus nga at ang mga disipulo, they observed the Sabbath. So makikita mo without proper exegesis, pag yung sinasabi natin proper exegesis, yung tamang pag-i-interpret sa Bible. Sabi nga, di ba, ni Pablo, 2 Timothy 2:15, rightly dividing the word of God. Actually, itong ginagawa ni Dustin nito talagang out of context. Hindi niya naiintindihan actually yung chronology ng chronology ng Bible. So tuloy po natin. Tuloy yung chronology ng Bible, ibig sabihin yung tamang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa Biblia. Kung yung pinagbalik-baliktad mo ay talagang magkakagulo ang doktrina. So tuloy po natin. And, as his custom was, he went into the synagogue on the Sabbath day and stood up to read. Here we see that Jesus' custom, or regular practice, was to go to church on the Sabbath. Yan, so dito binibigyan emphasis ni Dustin na kung si Jesus, ginamit niya yung word na custom niya ito. So ibig sabihin, kung si Jesus, tradition niya ito na faithfully na sinusunod ito ni Jesus, yung pag-observe ng Sabbath o pag-worship sa Sabado. Pinalalabas dito ni Dustin, sino tayo? Tayong magsasabing Kristiyano tapos hindi natin tularan si Jesus. Yan ang actually ang tinutumbok ni Dustin dito. So tuloy po natin.
Many Christians believe that when Jesus established the Christian church, he changed the day of worship from the seventh day of the week, Sabbath, to the first day of the week, Sunday. However, we see from the following verse that Jesus expected his followers to still be keeping the Sabbath even 70 years after his death. Ayan, so dito naman, tuloy ni Dustin na yung nga, kahit sa ano daw, sa rapture time, sa rapture day, ine-expect daw ni Jesus Christ na ino-observe ng mga Kristiyano ang Sabbath. In this time, gagamit na naman siya ng talata, Matthew 24 verse 20, to support his teaching. Ang problema, paunahan ko na po kayo, itong Matthew 24 verse 20 na ito na gagamitin niya, wala na namang connection ito. Actually, itong Matthew 24, ito yung prophecy ni Jesus Christ na mangyayari during the rapture. Kaya sasabihin dito ni Jesus, panalangin ninyo na huwag mataon sa araw ng Sabat. Ang araw na yun na pagbabalik ng Panginoon. Hindi naman sinabi rito na nagsisimba kung nag-worship ng Sabat. Ang sabi niyo, huwag ipanalangin mo yun na pagbabalik ng Panginoon, huwag mataon sa Sabat. Pero pansinin nyo pa yung mga sasabihin po dito ni Dustin. Referring to the destruction of Jerusalem in 70 AD, Jesus said, "And pray that your flight may not be in winter or on the Sabbath." And we even see evidence of the apostles preaching on the Sabbath after Christ's death. Then Paul, as his custom, dito kita mo, so walang connection tapos biglang talon kay Apostle Pablo na ngayon si Pablo naman sabi niya kahit si Pablo nagtuturo siya ng aral ng Diyos sa araw ng Sabat o Sabado, sabi niya. At tuloy-tuloy pa yun may sinasabi pa siya na may mga practices ang mga si Jesus at ang mga naunang apostol na nag-o-observe sila ng Sabat. Actually, totoo naman nag-o-observe naman talaga sila pero mamaya mapapansin natin na puro yan ang binibigyan niya ng emphasis kung pagpapatuloy mong bigyan ng panoorin ito. Pero bakit? Ang tanong, ang Sabado lang ba in-observe ng mga disciples and even Jesus Christ ang araw ng worship? Yan ang big question. Well, actually makikita natin for example, John chapter 20 verse 1, yung sinasabi na first day of the week doon. Actually, yung first day of the week, Sunday yun. At many times sa Bible, first day of the week na mention ay nagkakaroon ng breaking of bread ang mga apostol, even our Lord Jesus Christ. For example, in Luke chapter 22 verse 7 to 8, kung babasahin mo yan, kahit si Jesus in-observe niya ang Passover. At pagkatapos ng Passover, kasunod nun living bread. First day of the week niya ginawa yun. So, yes, I agree na ino-observe ni Jesus Christ and even the disciples ang pagsamba, pag-worship ng Sabado. Pero kahit naman linggo, ginagawa nila yan. Well, in fact, ito pa nga po ang dapat nating tandaan. Si Jesus Christ, there are an event in the life of Jesus Christ na actually hindi niya in-observe ang Sabat. At napakalinaw yan sa Luke chapter 6 at sa yung other synoptic gospel pa ng Matthew and the rest ay recorded yan na remember may argument. Punta tayo sa Luke chapter 6 may argument diyan na nagagalit yung mga Pariseo, sabi nila bakit hindi niyo ino-observe ang Sabat, sabi din. Tapos ang ginagawa pa ninyo ay kumakain kayo may ginagawa kayong pagkukuha ng mga pang kahoy para isiga yung inyong mga pagkain. So makikita natin diyan tila si Jesus kung titignan mo sa sitwasyon na yun talagang hindi katulad ng ina-expect nitong si Dustin na ginagawang ino-observe ni Jesus Christ ang Sabat o sa Sabado diyan. Klarong-klaro yan sa pangyayari na yan. Okay, so ituloy po natin ito. Tuloy natin ito. Went into them,
and for 3 Sabbaths reason with them from the Scriptures. If Jesus did in fact change the day of worship, we should find a command of Jesus authorizing this change. O yan, so dito pinapasok naman ngayon ni Justin, sabi niya, wala daw makikita na inutos ni Jesus o itinuro ni Jesus na binago ang araw ng Sabat, na from Sabado ay inilipat sa Linggo. Walang mababasa, walang makikita. Okay? Yes, I agree. Wala ka nga makikita. Pero wala ka rin makikita na inutos ni Jesus na magsimba ng Sabat o Sabado. Na i-observe ang pagsamba sa araw ng Sabado. So, fair dapat itong si Dustin. Sinasabi niya na walang tinuro si Jesus. Na dapat ang pagsimba lang ay Sabado. Pero wala rin namang, Sunday. Pero wala rin naman tinuturo si Jesus na dapat magsimba tayo sa Sabado. Again, remember Jesus Christ. Jesus Christ is dealing with the new people of God. Kung tawagin ng Biblia, in Jeremiah chapter 31 verse 34, may pangako kasi ang Diyos doon na God will establish a new Israel. And simula sa new Israel na ito, magsiset ng new covenant itong ang Diyos dito. At in Matthew chapter 26 verse 28, makikita ron, sabi ni Jesus doon, and this is my blood of the new covenant, sabi niya. Itong ating Panginoon Jesus. So ito hindi naiintindihan ito ni Dustin, that the Christian is under the new covenant. Itong Sabat kasi, this is under the old covenant, particularly to the Israel. Itong hindi nakikita ni Dustin dito. So tuloy po natin. Let's do a careful search and see if we can find it. We will search for the first. Ito dito, actually mahaba-haba itong part na ito. Magsasite lang naman siya ng mga scriptures dyan. Titignan niya kung meron bang na sa mga scriptures. Actually, 8 scriptures yung ilalatag niya dyan na walang makababasa na pinalitan ang araw ng Sabat sa Linggo. Talaga namang wala Ang tanong din, meron ka rin bang makikita na ipinag-uutos na dapat na sa Sabado lang sasamba ang mga Christian? Wala So, pareho ino-observe ni Jesus Christ and the disciples ang Sabat sa Sabado. Ino-observe din nila ang Sunday. So, makikita natin parehong ino-observe nila yan. Okay? Actually, may tanong dito na actually pinakatanong dito ni Dustin later on so anong araw dapat sambahin si Jesus? Sabado ba o Linggo? So ang stand ni Dustin dapat Sabado, pero hindi ang Bible ang tinuturo sa mga Kristiyano, sambahin ang Diyos araw-araw, hindi tuwing Sabado lang o tuwing Linggo. Mamaya meron akong gagawing video para to further explain itong topic na ito. So ito kasi reaction pa lang ito, pero meron akong isisingit dito, maiksi lang naman yun na video na malalim na ipapaliwanag natin, malinaw at klaro kung bakit linggo ang pinakapinili natin na pagsamba sa ating Panginoon. But di ko sinasabi, at kahit ang Biblia hindi definite na sinasabi na dapat Linggo o Sabado dapat sambahin ng Diyos sa mga Kristiyano. Okay, so actually kahit Sabado ka sumamba, kung gusto mo iset mo ang congregation mo, Sabado kayo sumamba, walang problema. Kung gusto mo Sunday, walang problema. Actually, even Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, pwede. In Acts chapter 2 verse 46, ang linaw-linaw doon, daily they worship the Lord. Araw-araw sinasamba nila ang Diyos. So, tuloy natin pa rin itong mga reaction, pwede natin i-react dito sa paliwanag o video ni Dustin. Day of the week in the New Testament to see if there is any command of a change. There are 8 references in the Bible to the first day of the week. The first 5 are directly related to when Christ rose from the dead. These verses simply tell us that Jesus rose on the first day of the week. Ayan, actually sabi ko mahaba ito, so for the sake of time, i-advance natin ito ng
Kasi ganun na lang yan, paulit-ulit na lang yan sasabihin niya. Ano? So, advance natin, talo natin na doon sa medyo part na okay, ito. Okay, so pakinggan natin ito. Command in the Bible regarding the first day of the week. Let's search for the word Sabbath in the New Testament and see if we find any indication that it has been done away with. There are 49 references to the Sabbath in the 4 Gospels. In all of them, Jesus in one way or another supports the seventh-day Sabbath of the Old Testament. He never indicates that the Sabbath is going to be changed. When we go through the book of Acts, Ayan, ano, so pagkatapos ng 8 reference niya about the first day of the week na ganyang pinaliliwanag na walang makikita ron na binago ni Jesus o ng mga apostol ang Sabbath sa linggo. Ngayon naman yung pinaliliwanag naman niya yung 49 references sa New Testament na kung saan sinusuport daw lahat ni Jesus Christ yung Sabbath doon. But that is not true. That wrong. Hindi ko nga alam kung napag-isipan to ni Dustin mabuti kaya niya sinasabi. Sabi niya lahat daw yung 49 reference merong linaw ng Luke chapter 6 Luke chapter 6 hindi sinuport ni Jesus Christ yung Sabbath doon. Actually, alam po ninyo yung mga Judaism, one of the reason why the Judaism do not believe that Jesus Christ is the Messiah because they argue that Jesus Christ himself disobey the Sabbath. At sa argument nila, kung talagang siya ang Messiah, hindi niya i-disobey ang Sabbath. Dapat i-observe niya yun. Ayan. So tuloy po natin. we find 9 references to the Sabbath, but every one of them is talking about the apostles preaching to both Jews and Gentiles on the Sabbath day. There is no evidence of a change in the day of worship in the book of Acts. But let's continue with our search. In Colossians 2:16, we find a verse that some have used to teach that the Sabbath is done away with, blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross. Let no man therefore judge you in meat or in drink, or in respect of an holy day, or of the new moon, or of the Sabbath days. Here, Paul is telling us that when Jesus died, the handwriting of ordinances, which is referring to the ceremonial laws of the Old Testament, was nailed to the cross. Many Christians believe that the Sabbath is part of those ordinances which were done away with. But we need to ask the question, why were these ceremonial laws done away with? Why would God put laws in place and then turn around and change them? The reason is because those ordinances all pointed to an event. It was the death of Christ. In the Old Testament, people had to look in faith to a Savior who would come. Today, we look back on a Savior who has come. The ceremonial laws were there to help the people understand that Ito, pansinin nyo rito, magulo itong si Dustin dito. Yung ginamit niya yung Colossians 2:16, kung saan, kasi sinasabi rin ito kasi isa ito sa nahihirapan itong mga Sabadista na ito, na intindihin ito, nasasaktan yung offending sa kanila itong talata na ito kasi nga dyan sinasabi dyan sa Colossians 2:16 na kung saan na ituturo na ang tapos na ang itong Sabat na ito. Tingnan nga natin yung exactly na sinasabi ito sa Colossians 2:16. Basahin natin sa Tagalog para mas maganda. Colossians chapter 2 verse 16. Okay. Yan, tingnan natin yung sinasabi kasi rito. Ito. Kaya't huwag na kayo magpapasako pa sa anumang alituntunin tungkol sa pagkain o inumin
tungkol sa kapistahan, sa bagong buwan o sa araw ng pahinga, ng pamamahinga. Ayan, huwag na kayong papasakop. So, kaya offending sa kanila ito eh. Huwag kayong pasasakop sa araw ng mga alituntunin gaya ng Sabat na yan. O, ngayon, para i-justify ito ni Dustin, ang ginawa niya, paliwanag, yung law daw na tinutukoy yan, ceremonial law. Kanina lang pinaliliwanag niya ang Sabat law eh. Diba, ang bunga niya, Exodus chapter 20, part of the law, at kailangan hindi suwain dahil ang pag sinuwayan ay kasalanan, which is true. Ngayon binabago niya na although part ng law yun, sinasabi niya ngayon, actually ceremonial law daw yun. Actually, si John MacArthur, na meron siyang video rin, somehow hindi rin ako nag-agree na sabi ni, paliwanag naman ni John MacArthur sa ibang video kasi yun pero hindi ko na siguro gawa ng ng reaction video kasi somehow tama naman yung ibang tama naman halos lahat ng tinuro ni John MacArthur, pero puwera lang sa part na yun na paliwanag ni John MacArthur din na yung law dun sa Sabat, yung utos dun sa Sabat sa Exodus 20, hindi daw law yun, is not actually part of the law. No, that is part of the law. Nandun nga yun wala ka namang mababasa na kahit saan din talata o kahit na ganyang paliwanag na sinasabi na ang Sabat is not part of the law. It's part of the law yun. Para lang din itong si Dustin na sinasabi niya ceremonial law daw yun. Yung Ten Commandments, they are all part of the moral law. So kailangan kumbaga sa kwan napasasakop yan sa love God with all your heart. Kasi dalawang category yung love God with all your heart tapos love your neighbor. Kung yung dalawa ang summary ng Old Testament o ng moral law na yan. Okay? So, actually mahaba pa ito pero yun lang naman ang pinupunto dito ni Justin. Gusto lang naman niyang bigyan ng emphasis dito dapat sa Sabado tayo nagwo-worship at hindi linggo. At yun nga, lumalabas pa na babalik ang Panginoon araw ng Sabat. Actually, sinabi niya pa ito rito sa video niya. Tuloy natin yung part na yun na sinabi niya. Christ was the true Lamb of God who would die for us. But the Ten Commandments are different. They were written in stone by the finger of God and are not shadows whatsoever. Anyways, ganun lang naman yun. Mahaba pa kasi talaga ito actually, kung gusto niyo mapanood ito, i-research nyo lang naman sa YouTube itong video nito ni Dustin. Madali lang mahanap yan. So, yan. So, susunod dito ay yung paliwanag na talaga kung ano ba talaga yung turo talaga about sa Sabat na yan may yung next portion na ito. So yun ang reaction natin dito kay Dustin. So sundan nyo na lang po yung susunod na part na ito. So yan lang muna. God bless. Okay, so ito yung continuation ng video. So may mga katanungan na sasagutin natin dito in relation dun sa topic natin kanina. So anong araw dapat ang Sabat? Sabado ba o Linggo? Okay, sagot, kahit anong araw. Acts chapter 2 verse 46-47, sabi dyan, araw-araw sila ay nasa templo. Sino sila? Yung mga mananampalataya ni Kristo, nagbabahagi ng tinapay at nagpupuri sa Diyos. So yung pagbabahagi ng tinapay at pagpupuri sa Diyos ay malinaw naman na anyo yan ng pagsamba. Hindi naman pwede natin sabihin na nandun man sila na nagbabahagi ng tinapay at hindi ibig sabihin nun ay sila nagsasabat na ayan yung paliwanag ni Dustin na sabi hindi sila nagpupuri o sumasamba roon hindi porket nagbabahagi na ng tinapay. Malinaw na malinaw yan sinasabi yan, especially sa verse 47 na sila nagpupuri sa Diyos. Take note, araw-araw yun. Luke 22 verse 7 to 8, si Jesus at ang mga apostol ay nagsiselebrate ng Passover at leavened bread ng araw ng linggo. Kasi yung linggo, sa English, first day of the week, linggo yun, yan ang ibig sabihin ng first day of
the week. Okay? So, next, may inutos ba or itinuro si Jesus at mga apostol na ang Sabat ay gawin sa Sunday? Wala, pero wala din naman mababasa na inutos na Jesus at mga apostol na ang Sabat ay dapat Sabado gawin. So, ganun. Wala rin naman na palang inuutos o mababasa. Okay? So, next question. Bakit ba Sunday sumasamba karamihan ng Christian? Okay, sagot. Kasi ang Christian Sabbath ay hindi tulad sa Jewish Sabbath. Ayan, ang Christian Sabbath ay New Covenant. Okay? Katuparan ng Hebrew 4:7-11 sa pamamagitan ni Jesus, natupad ito sa John 4:23. So, papaliwanag natin yan. So, yung Christian Sabbath ay iba sa Jewish Sabbath. Kasi yung Jewish Sabbath ay utos siya ng Diyos sa Exodus chapter 20 sa mga Israel. Okay? Pero sa ating mga Kristiyano, hindi natin pinapractice yung Sabat ng mga Hudyo. Kasi sa atin, ang sineselebrate na natin ay ang pagparito ng Panginoong Jesus bilang katuparan ng sinasabi sa Hebrew chapter 4:7-11 ng isa pang araw ng kapahingahan. So, basahin natin yung Hebrew chapter 4 verse 7-11. Itong sabi, kaya't muling nagtakda ang Diyos ng isa pang araw, na isa pang araw na tinatawag niyang ngayon. Okay, actually yung araw na tinatawag niya ngayon ay pertaining yan sa bagong Sabat. Pagkalipas na mahabang panahon, sinabi sa pamamagitan ni David sa kasulatang nabanggit, ngayon kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos. Okay? Ito sinabi ko kanina na itong ngayon na yan, ang ibig sabihin yan ay ang bagong Sabat. Makita mo sa verse 8, kung ang mga tao noon ay nabigyan ni Jose ng lubos na kapahingahan, hindi na sana ipinangako pa ng Diyos ang tungkol sa isa pang araw ng kapahingahan niya, ng isa pang araw ng kapahingahan. So, di ba, originally ang Sabat sa mga Hudyo ay Sabado. So, ang isa pang araw ng kapahingahan yan ay para sa mga Kristiyano. Kaya yan ang tinatawag na Christian Sabat. Okay? Ngayon, itong ngayon na ito, pansinin nyo, itong ngayon na ito, natupad yan, itong sinasabi na ito sa Hebrew chapter 4 verse 7, natupad yan sa Panginoon ni Jesus nung siya ay naging tao, ang Diyos ay naging tao. Okay, sabi dito sa John chapter 4, particularly in verse 23, ito sabi, subalit, si Jesus na nagsasalita rito, subalit, dumarating na ang panahon at, ito na, at ngayon, sabi niya rito, at ngayon na nga. Okay. Pansinin mo, So, natupad ni Jesucristo yung sinasabi dito sa Hebrew chapter 4 na yung sinasabi na araw na iyaon, natatawagin na ngayon. Okay. Yan. Natupad. Dumating si Jesus. Kaya nga panililiwanag din ni Jesus na siya ang Diyos ng Sabat. Kasi sabi rito sa Hebrew 7:11, Hebrew 4:7, ayan kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos, di ba? Si Jesus ay Diyos, naging tao siya. Kaya nung nagsasalita si Jesus, yung Diyos ang nagsasalita rin doon. Kaya John 14:26, sabi ni Jesus, hindi ako nagsasalita ng saga ng sarili ko lamang, kundi gayon din ng Ama na nagsasalita. Okay? Yung sinasabi niya, ibig sabihin yung sinasalita ng kanyang Ama. Kaya ngayon, kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos, kasi nagsasalita na si Jesus, siya din yung Diyos. Okay? Na nagsasalita. Okay? Ayan. Okay? So, hope malinaw yan. Ngayon, punta naman tayo sa susunod na tanong. Bakit nga ba si Jesus ang sinasabing katuparan ng isa pang Sabat sa group? Ayan. Kasi dito ang sagot, doon sa Exodus chapter 31 verse 13, basahin natin ang Exodus 31 verse 13. Sabihin mo sa Israelita na ipanghilingan ang araw ng pamahinga sapagkat ito ang magsisilbing palatandaan sa inyo. At hindi lang sa mga Hudyo, kundi magiging palatandaan din sa saling lahing na kayo'y aking pinili. O itong iba pang saling lahi, ng inyong mga saling lahi ay yung mga hintil din yan. Okay? At ang araw ng kapahingahan ay sabi ay tanda ng aking pagpili para maging bayan ko. Okay?
maging bayan niya. Ibig sabihin, hindi pa niya bayan at that time, pero magiging bayan niya. Remember dyan Jeremiah chapter 31 verse 31 to 34, gagawa ko ng bagong tipan, sabi ng Diyos dyan sa bayan ng Israel. So again, sinabi niya bagong tipan, hindi ito tulad ng aking pakikipagtipan na ginawa ko sa Israel. Okay. Ngayon, dyan sabi ni Yesu Cristo sa John chapter 13, I think verse 34, okay, binibigyan ko kayo ng bagong kautusan. Ayan. So, tayong mga anak kay Yesu Cristo na sumasampalataya, tayo ay nasa new covenant, bagong kautusan. At yan ay kautusan ni Yesu Cristo. Kaya Matthew 26:28, sabi ni Yesu Cristo, for this is my blood of the new covenant. Okay. So, we are now in the new covenant, tayong sumasampalataya kay Cristo, na hindi po tayo sakop ng Sabat, na ibinigay ng Diyos sa Exodus chapter 20. Okay? So, I hope yan ay nagbigay ng enlightenment sa atin, nabigyan po tayo ng linaw. Okay? So, God bless po.